Good morning. It's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, the 12 apostles and their mission, taken from Matthew 10, verses 1 to 7. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness. The names of the 12 apostles are these: first, Simon called Peter and his brother Andrew, James the son of Zebedee and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus and Thaddeus, Simon the Cananean, and Judas Iscariot, who betrayed Jesus. Jesus sent out these 12 after instructing them thus: "Do not go into pagan territory or enter a Samaritan town. Go rather to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation: the kingdom of heaven is at hand." The Gospel of the Lord. Praise to Praise you, you, Lord Jesus Jesus Christ. Christ. Ako na-inspire ako yung go rather to the lost sheep. Lalo na yung word na rather, no? Kasi makikita mo dito, una muna kasi sinabi dito, sino yung mga apostles. So medyo binanggit din dito kung ano yung mga trabaho nila, pati yung nag-betray kay Jesus, sinabi din dito, yung tax collector. Tingnan mo yung mga sinabi pa niya, yun yung mga nega ang ugali, di ba? Pero yung iba, wala naman siya sinabi na good, ganyan. Pero ang binanggit, yung tax collector at saka yung who betrayed Jesus. Siyempre, yung unang papasok sa isip mo, oh, hello, ano, yung kanyang mga apostles, ba't may kasama siyang gano'n, di ba? So, tapos biglang sa ending, sinabi niya, ang galing, no? Sinagot agad niya, sabi niya, do not go into the pagan territory, but go rather to the lost sheep. So, ibig sabihin, ang concern ni Jesus, pinakita niya dito na more of sa yung naliligaw. No, hindi yung nakikipag-away kung sino yung tama o mali. Kasi yan yung sa mga pagan meron silang ni-worship na God. So, pagtatanggol din nila yon. So, dun ka muna sa mga talagang walang alam, talagang naliligaw, ganon. So, yun yung parang kaya tuwang-tuwa ako na hindi ano si Jesus yung, ano ba yun, yung ugali na parang ma-pride na kailangan paglaban ko to kami tama, di ba? Yun. Amen. Ayan, so go rather to the lost sheep Yes. of the house of Israel. Parang meron siyang kailangan unahin eh.
So, ang priority niya, yung mga naliligaw. Ito yung parang yung pagka nawala yung isa sa 100 tupa niya, ang focus niya ngayon nandun sa isa. Parang yan. It is a strategy. Parang strategy, no? Okay, sa akin naman yung summon. Summon. Ito yung parang simula nung kanyang ministry. Si Jesus, parang unan talaga yung makakasama niya. Importante yung pag-iiwanan eh. Pero yung summoned na yon, pag yun tinawag niya, kung ano yung kanyang kapangyarihan, ibinigay na rin niya doon sa mga tinawag niya. So, yan, pinangalanan niya yung 12, yung kanyang tinawag. So, mga ordinaryong tao ito. Meron din dito yung makasalanan at meron dito yung mga matatapang at meron din yung binetray siya, trinidor siya. So, iba-ibang ugali yung kanyang tinawag. Pero ang common, lahat sila are ordinary men. Yon. Parang ang sinasabi rito, I just need somebody na makakasama ko who are willing to come after me. Ako nang bahala sa kanila. Para ganon. I will qualify them. Para yung sinasabi. No? Lahat ng mga kailangan natin, ako na ang magbibigay sa kanila niyan. And then, yung una niyang ginawa, yung instruction niya. Ito, madalas yan pagka nagsisimula kayo, huwag muna kayo pumunta ron sa mga mahirap. Ano yan. Kasi kayo rin, kailangan nyo pa rin maka-experience ng mga ganyan para yung inyong tapang, yung inyong courage ay ma-develop na. So go to the lost, yung mga hindi alam ang kanilang ginagawa. And then, proclaim your mission. Pagkakausap mo sila, kailangan alam nila ang mission mo sa kanila. And make this proclamation, the kingdom of heaven is at hand. Yun yung kingdom, ang iyong mission na matanggap nila, maunawaan nila at sana they would want to belong to that kingdom. Yun. Okay, so yung summon. So tinignan ko yung ibig sabihin yung summon. Parang inutusan. Ayun, parang in-appoint. In a No, point. in-appoint. So, but not just appoint, but with authority. Kasi may kaduktong na instructions na gagawin. Hindi lang basta sinamon o tinawag, tapos bahala na kayo. Hindi. Meron siyang instruction. Hindi lang instruction, talagang pinapakita kung ano yung gagawin. Ang ganda nga kasi pinapakita kung paano, di ba? Pinakita yon sa mga 12 apostles. So, siya yung parang pinaka-leader na ni Jesus, ano? Tapos, bakit sila napili? Kasi nakita ni Lord, sabi mo nga, na yung importante sa kanila, yung willingness nila to follow the Lord. It is not the position, yung matalino, ano, but God can see their hearts, their willingness to follow the Lord. Kasi pag willing talaga sila, hindi magiging mahirap, no? Kasi hindi magkakaroon ng problema sa pag-proclaim ng good news kasi hindi ka nagda-doubt, 'di ba? Dako na talaga yung nasa receipt mo kay God, yun talaga yung ibababa mo. So, ganun kasimple yung instruction ni Lord. And then, dahil simple yung instruction niya, gusto niya din pumunta ka sa simpleng mga tao. Yun nga mga nangangailangan. Kasi pagka pinuntahan mo yung walang alam, nangangailangan ng Diyos, no? Kung kahit anong sabihin mo dyan, sobrang saya sila na they will really accept the word of God. Pero kung pupuntahan mo na nga yung mga matatalino, yung mga lalo na yung mga pagans, pagtatalunan pa yan. No? So, ang ganda ng pasimula ni Jesus. Kaya dito sa binabasa natin, step by step kung ano yung mga ginagawa. Amen. So yung ano naman, yung message sa atin, na mag-iisip ka bakit sinasabi ni Jesus tungkol sa apostles? Kasi gusto rin niya tayong maging apostles. No, not necessarily na tinawag tayo na 12 apostles. Hindi. Lahat tayo.
apostles. Yun yung gusto niya kasi ano pinababasa niya sa atin dito And then when we try to surrender ourselves to the Lord, anything na mababasa natin dito sa Bible, He is talking to us. So, kausap niya dito mga apostles, binabasa mo din, ikaw din yung apostle. So, mafe-feel mo talaga yung need, no, to proclaim the good news. At hindi tayo matatakot kahit na wala ngayon yung mga apostles, hindi natin sila kasama. Pero si God ang nandyan. Parang mas dapat tayo magkaroon ng yung faith natin lalong mag-i-increase kasi direct tayo kay God Walang mga apostles na parang may sub-sub ka pa. Na feel talaga natin na si Lord is really helping us to proclaim the good news na matatanggap natin sa Kanya. Yun. Kaya, ang isa pa dito na sinabi, kaya very clear, no? Sinabi na natin na kung bakit niya gusto sa Lordship para hindi masyadong mahirap at yun ang unang-unang nangangailangan. Kaya tayo rin, no? Huwag tayong malungkot kung feel natin parang hindi tayo pinapakinggan ni God, tayo ang kanyang priority, no? Inuunahan lang natin siya ng pag-iisip, kaya nagkaka-self-pity tayo, pero dapat hindi. Yeah. Yan. Ang parang sinasabi, si God, kumpleto ang kanyang package pagtawag niya sa'yo. You have the authority, a simple qualification, yung instruction, napakasimple rin. So parang everything would come easy kung susundin mo siya. Kasi nakapackage na yan Ito yung parang nakikita kong message dito. Alam mo, um, nung tayo ay nagsimula, nung mga tungkol sa family, no? Di ba? Lahat ng ating ginagawa, parang hinahanap natin, bakit ba, halimbawa yun sa kumpanya nga, di ba na punta tayo ron, bakit ba ang hirap kumuha ng mga leader sa cell, yung small group leader? So, tiningnan natin yun. Tapos, umattend tayo ron sa ina-attendan nila. Pag ninilay, gospel reflection. So, for a simple people na magsimula sa ganun, ako nga, nung umattend ako ron, kahit ako, hindi ko pa masyadong ma-absorb yun sila pa kaya na gusto lang nila talagang makatulong, makapagsilbi, pero parang ang taas ng qualification. Aaralin mo kung paano ipapaliwanag yung gospel. Di ba? Sa atin, sa kapihan, nung tayo nagsimula. So, sabi natin, naku, kailangan pala riyan, marunong ka meron ka skill sa, anong tawag doon? Counseling. Di ba? Tapos marunong ka magsalita. So, parang ang hirap din. Sabi natin, parang ang hirap din. So, ito ang pinapakita ni Jesus dito. Make everything simple. Kasi si God naman ang mag-qualify sa'yo. Siya ang magbibigay, mag-empower sa'yo. Sabi nga, ito, ang simple lang nito Simpleng tao, basta gusto mo lang sumunod sa akin, sumama ka sa akin, and I will give you the authority. Tapos pinapupunta kita doon sa mga taong naliligaw. Huwag ka munang pumunta ron sa mga tao na talagang makikipagdebate ka lang. No? Tapos, sabi pa niya, pagka dumating ka riyan, proclaim, make this proclamation, the kingdom of heaven is at hand. Ayan ang mission. So, klaro sa taong pinupuntahan mo, what am I going to deliver to them? Tayo ngayon, sino ang mission natin? Si Jesus. Jesus ang ating binibigay sa kanila. And naisip ko yan Kasi nung nagtatrabaho ako noon talagang pagka-plenano, kailangan natin ganitong qualification, no? Tapos bibigyan mo muna ng training yan, ang haba ng training, di ba? Pagkatapos pagsabak mo, talagang ano ka na, parang equipped ka na. Dito, kay God, yung pagtingin sa'yo,
Parang wala kang kaalam-alam. Ignorante, inosente. But don't worry, sabi ni Jesus. I will equip you. I will give you simple tasks. Ang ibibigay ko rin sa yung mga tao na pupuntahan mo are yung mga parang sponge na madali mag-absorb. And then I will make clear ano ang iyong mission. Ganun lang Oo. kasimple. Nakalagay na dito basta willing ka, di ba? Yung mga willing na followers ni God. Pero alam mo sa ano, no, sa experience ko lang, Mm. talagang totoo yon na hindi ko naman sinasabi na hindi ka dapat ba. Siyempre, iba talaga nag-aaral talaga yan. May course yan eh. Mahal pa nga ba yan, ano? That's different. And then another story naman yung hindi rin nag-aral pero nagpro-proclaim din ng good news. Kasi ang tao, ako na-realize ko lang ngayon, no, ang tao kasi iba-iba ang personality. Iba-iba rin ang pagtanggap sa mabuting salita. May iba, tinatanggap nila, makita ka lang nila na parang inspiration, natatanggap na nila ang good news dun. Makita ka lang na magkwento ka ng buhay mo, na hindi ka sermon, hindi ka nagkukwento ka lang, mai-inspire sila. So, matututo din sila doon. May iba naman, talagang gusto nila makarinig. Ano pa yun, saan pa yun sa Bible? Anong verse yan? Ganon talaga sila. Meron din ganon. So, para sa akin, um, depende nga sa taong gusto ka ni God iharap. Pero, sabi nga ni John din, huwag tayong matakot kasi ang unang katatakutan natin wala kaming alam. Yun. Kaya yun yung gusto natin na ipaalam na talagang um, God sees our heart and our willingness to follow Him with all our heart. Yan po ay magtutuloy-tuloy because the grace of God will always be with us because He knows how much we love Him and He loves us more than we do. Ayan, dito sa gospel na ito, ang na-realize ko rito, you do not have to be complicated. Talagang simple lang. Kasi mas marami ang mga simpleng tao. So, okay pa tayo. Okay, so see you again tomorrow in in our Coffee coffee time Time with with God. God. Amen.